Kita kita muli. 1, 2, 3. Ako ay blessed. Ayokong ma-stress. Parang hindi nga sila stress. Ano? Kitang-kita. Hindi nga sila stress. Pag paumaningat, wala tayong projector ngayon. Ano? Papalitan ng Lord yan. Okay. Every gising is a blessing. Tunay, no? Dahil ngayon talaga binabagyo. Ito napansin ko, no? Talagang ang Panginoon ay nandun yung kanyang pag-iingat sa bawat isa. Pansinin mo, kung makikita nyo yung mga video sa tawag dito, sa ibang bansa ng mga bagyo, nakikita nyo yung lakas ng bagyo. Lakas, nakita kayo yung sa Hong Kong, talagang dinadala yung tao. Tapos sa Japan, ay sa China, pag nagmumotor sila, hindi sila makapagmotor, nililipad sila, tapos nililipad yung kanilang mga yung mga tolda, yung mga yero, pero dito nakita mo talaga ang pangingat ng Lord. Kung hindi nga lang talaga barado yung ating mga stero, ayos na walang baha, masaya talagang matulog. Sabi ko talagang iniingatan ng Diyos ang bansang Pilipinas. Hindi lang natin nakikita o hindi lang natin napapansin, pero nandun ang pag-iingat ng ating Panginoon. Pati yung laptop ayaw umandar. Ano ba yan? Okay, so anong tawag sa maliit na aso? Diba naman yan? Hindi mo alam. Kapiraso. Anong tawag sa maliit na pusa? Katitin. Kung may ka, pastor. Anong tawag sa maliit na kambing? Kapiranggot. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Yung hindi makakuha, mag-breakfast muna kayo, ha? Anong tawag sa maliit na bull? Yung nanunuwa. Alam nyo ano? Bulilit. Anong tawag sa maliit na baka? Beef cubes. Anong tawag sa security guard na stress na? Guard. Sa mga hindi tumawag, gutom. Amen. Ako kinakabahan ngayon kasi first time ako mag-preach dito, walang PowerPoint. Anyway, sabi dito, kahit anong season ng taon o kahit anong panahon, andyan ang pag-iingat ng Panginoon. Tama ba? Amen. Wala. Bumagyo, umaraw, kung ano-ano nangyayari. By the way, pag-pray nyo ang Cambodia at Thailand. Alam niyo yung nangyayari sa Cambodia at Thailand? Nag-gegerahan na sila. Yung mga fighter plane ng Thailand, nagbabagsak na ng missile sa Cambodia. Yung Cambodia naman, nag-missile na pabalik ng Thailand. Kasi may border dispute. Although nandun pa lang sa may border, but still, kung yun ay hindi apula, lalaki ng lalaki yan. So let's pray for them. Bakit? Kasi doon tayo kumukuha ng bigas. Amen. At siyempre, paano naman may nag-gera? Kasi tataas na naman yung kung ano ang tataas, lalo na ang mga bilihin. Ang tanong, ano ang feeling mo ngayon? Yan ang title ng pag-aaralan natin. Ano ang feeling mo ngayon? Ang ating starting verse is Nehemiah 2:1-2. Let me read it to you in English. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought to him, I took the wine and gave it to the king. Okay, ano sinasabi nito? Itong si Nehemiah, siya ay isang cup-bearer. Siya yung, kasi noong mga panahon ng hari-hari, merong mga cup-bearer. Anong trabaho ng cup-bearer? Sila yung tumitikim ng pagkain at iniinom ng hari bago ito inumin o kainin. Dahil nilalason yung mga hari, usong-uso yung mga hari pinapatay, lalo sa mga kaharian. Kaya kailangan nila ng isang tao mapagkakatiwalaan. At si Nehemiah, although he is not a Persian, pinagkakatiwalaan siya ng hari. Ngayon, alam nyo, nung panahon nila, pag ikaw empleyado ng hari, yan cup-bearer, yung mga katulong, dapat hindi ka nakikitang malungkot. Pwede kang ipapatay. Kasi bakit? Yung hari kasi malaking responsibilidad niya. So, he wants his staff, yung kanyang mga tauhan, dapat masaya lagi o hindi kinakakitaan ng kalungkutan. Kaso, nung idadali na ni Nehemiah yung wine dito kay Nehemiah, ang sabi dito, nakitaan siya ng kalungkutan. Ang sabi ng hari, sabi nito, I have not been sad in his presence before. So the king asked me, why does your face look so sad when you are not ill? Tandaan natin, meron dalawang bagay lamang na kinakakitaan ng kalungkutan ng isang tao. Unang-una, pag may
Sakit. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang may sakit yan. Pag malungkot yan, may sakit yan. Amen? Lalo ngayon, panahon ng sakit. At syempre, sino ba naman ang masaya pag may sakit? Yay! May trangkaso ko. Bata lang yata masaya kasi ayaw pumasok. Amen? At pangalawa, may emotional problem. Amen? So, ganun yung nangyayari. Sabi dito ng hari, why does your face look so sad when you are not in? Alam niyo ang hari, malakas ang pakiramdam. Parang misis mo lang yan. Parang yung mga misis nakatingin sa akin. Malakas ang pakiramdam ng hari. No? Bakit? Sila'y aral sa iba't ibang science, mathematics, astronomy. Pansinin niyo yung mga hari nun at yung mga palasyo nun. Ginagawa nila nang talagang walang mga computers. So they are very, very educated. At isa pang meron sila, kaya nilang matawag dito, mag-discern nung nararamdaman ng isang tao kung nanloloko lang. Yan sabi ni Nehemiah, wala ka namang sakit, pero malungkot ka. Alam ko na, may problema ka sa puso. So ano yun ang naramdaman? At siya ay natakot. Tandaan natin, mayroong emotion ang tao. Tama? May emotion. Tingnan mo katabi mo kung may emotion yan. O bato lang yan. May emotion ang tao. May emotion ang tao. For the simple fact, ng ating Diyos, we have a triune God. Meron tayong triune God. Ama, Anak at Espiritu Santo. At bilang nilikha ng Diyos, ang tawag sa atin, triune being. Meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at meron tayong katawan. At yung ating kaluluwa, meron yung tatlong parte rin. Meron yung emotion, meron yung will, mind, will, and emotion. Kaya tayo, meron tayong emosyon talaga. Dahil pag wala kang emosyon, robot ka. Ito naman yung katabi mo. Mukha ba lumabot yan? Amen. Tandaan natin, pag ikaw may emosyon, dalawa lang yan. Pwede kang itaas niyan, pwede kang ibagsak niyan. While positive emotion can make you, di ba pag masaya ka, wala kang pakialam sa paligid mo? Tama? Bawa, nanalo tayo sa loto, di ba saya-saya natin, wala kang pakialam? O halimbawa, yung anak mo, naging rank 1 sa school. Tapos sinabi mo, anak, ang galing-galing mo, rank 1 ka. Partida yan, mama, matalang ginamit ko. Walang ganun dito, no? Okay, so, pag ikaw masaya ka, di ba, when you're happy, the whole world smile at you. Pero pag ikaw malungkot, lahat ng tingin mo gusto mong awayin. Tama, hindi? Di ba, pag ang emosyon mo pangit, lahat dala-dala. Kaya sabi nga, yung emosyon natin, it can make you and it can break you. Sino nakapanood ng Titanic? Parang ako lang yata rito. Magsabihan na tayo ng totoo. Kilala niyo si Jack at saka si Rose. Di ba nung nakaano? Every now and then, di ba talagang nai-inlove ka pa, no? Tapos nung namamatay sa Jack, iiyak ka rin. Di ba? Ayun. Nung lumulubog si Jack na, no? Di ba lahat nakaramdam tayo ng emosyon na nalungkot tayo, namatay si Jack. Ano kayo nangyari kay Jack? Naligtas kaya si Jack, di ba? At ganun din, sino nakakaalala sa Aldab? Parang kami lang ni Ate Flor. Ate Flor, tayo lang nanonood ng Itbulaga rito, lahat sila Showtime. Di ba? Kami nasa abroad noon, nung sumisikat ang Aldab. At pagkatapos ng Bible study, manonood na kami sa YouTube ng Itbulaga. Talagang inaantay namin yung kalye serye. Lalo na sumikat yung Aldabyu at saka yung Maal din kita. Nanay ko nga, nagpagawa pa ng t-shirt Kahit mga pastor, nanay, tatay, talagang fenomeno niyang pangyayari na yan. At talagang lahat natuwa nung nakita na sila saan sila nakita. Uy, kunwari pa sila, pastor, ito din nanonood ka. Alam niya, sa Philippine Arena, pinuno nila yung 70,000. Diba? So, saan ka nakakita ng talagang lahat nagbunyi nung nagkita na sila. So, ano ibig sabihin nun? We have an emotion. Walang pwede magsabi sa akin na, bakya lang yung nakiki-aldab-aldab na yan. Bakya lang yung nagta-Titanic niya. No. Lahat sila. Walang pinipili yun. Bakit? Lahat may emosyon. Ano ba yung may emosyon? Yung emosyon natin kay may positive, kay may negative. Ano yung positive? Ito yung masaya ka, yung may punong-puno ka ng hope, ng faith, ng love, ng joy. Yung mga negative, yung anger. So yung ang bawat tao merong emosyon. Kaya kitang-kita nitong si King Artaxerxes na itong si Nehemiah malungkot. Bakit nga ba malungkot si Nehemiah? Kasi yung kanyang bansa, yung Israel ay dinurog ng mga Babylonia at yung kanilang
syudad, wala nang tawag dito, wala nang gate o wala na yung pader. Tandaan natin yung panahon na yun, nakikita ang tibay ng isang kaharian sa tibay ng kanilang pader. Kasi noong mga panahon, talagang digmaan ang digmaan. At pag walang pader, madaling nasasakop. Kaya itong si Nehemiah malungkot kasi nga, giba yung kanilang pader. Okay, hindi yun ang pag-aaralan natin ngayon. Pero yung masabi natin dito, si Nehemiah may problema, puso. Siya ay nalulungkot. Tandaan natin, no, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong. Hindi ba pag ikaw masakit ang ipin mo, talagang hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapagtaas ng kamay. Totoo yun. Kasi sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. At pag ikaw malungkot, talaga buong katawan mo nalulungkot. Tama, hindi? Although this is emotional, sabihin na natin na hindi ito physical, nata-translate yung emotion na yon into physical. Tama? Pag ikaw, ang tawag dito, kayang kontrolin ng damdamin ang buo nating pagkatao. Sabi nga, wag kang magpakita dyan sa lalaki niyan, ayoko dyan. Mama, sabi niya, pag dadaan daw siya, magbubusina siya. Bakit? May kotse siya, hindi, may busina lang. Yung mga ganun ba? Talagang, kakalimutan mo lang, sabi nga yung pag-ibig, sabi ni Balagtas, di ba? O pag-ibig, pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat. Hindi kayo nag-aral ng Tagalog. Masunod na lamang, di ba walang pakialam? Parang ako, nung nagustuhan ko si Pastora, against all odds. Mayaman kami. Amen? Merong isang storya, merong mga bagon sa tren. Alam niyo mga bagon ng tren? Merong bagon doon na refrigerated. Pag sinabi mo refrigerated, dito nilalagay yung mga frozen items. Meron nag-check. At gabi-gabi, chinecheck yun. Meron nag-check. Unfortunately, nasa right pinto. Na-trap siya ron sa loob. Refrigerated yun. Freezer yun. Sabi niya, naku, mamamatay ako dito sa ginaw. Mamamatay ako dito sa ginaw. Mamamatay ako, ganun siya ng ganun. True enough, namatay siya sa ginaw. Pagdating ng mga nagbukas, kinabukasan, nandun siya nakaganyan, frozen. Alam niya nakakataka? Hindi na pala nakasaksak sa kuryente. Ibig sabihin, yung iniisip niya, siya ay ma-freeze to death. Sa isip niya eh. Dinala ng katawan niya. Ganun kalakas ang isip. Meron pang isa. Totoo nangyari. Merong isang teenager na nagkasakit. Ngayon, kailangan niyang salina ng dugo. Kaya lang, yung pananampalataya niya, ayaw niya magpasaksak ng dugo dahil against their religion. Ngayon, hanggang hinimatay na siya, sabi ng doktor, kailangan na po natin salina ng dugo. To, ma'am, sabi mo sa nanay niya, sige po, salina na natin ng dugo. Alam niyo, sinalina ng dugo, ayaw tablan. Unconscious na siya, yung dugo ayaw pumasok. Bakit? Yung emotion niya won't permit that blood to enter her body. Ganun kalakas ang emotion. Ganun kalakas yung ating feelings. Kaya namatay siya. Amen? Anong sinasabi natin? Yung emotional feelings can translate into physical feelings. Amen? Sabi rito, ano yung mga negative feelings alam natin? Unang-una, anger, yung galit. Alam niyo ba, pag sobrang ang galit, ang sabi rito, if you're constantly ill-tempered or anxious, you said you have an angry liver. Ang sabi, pag daw ikaw laging galit, pati yung ano Tagalog ng liver? Spread. Atay. Di ba? Yung atay nyo raw, galit din. Ano ba trabaho ng atay? Hindi nila alam. Aral lang science. Yung liver, ito yung sumasala ng lahat ng kinakain natin o yung dumi ng dugo. Parang ito yung filter na sumasala ng dumi. Ngayon, pag ikaw galit, lagi kang galit. Yung liver mo galit, ayaw magtrabaho. Nakakita ka na ba ng taong galit na nagtatrabaho? Dabog ng dabog. Yung batang galit, nagdadabog. Nanay na galit, nagdadabog, magsisisigaw. Yung nanay na galit o yung tatay na galit, nagbabasag. Yung kanyang liver, galit din. Ayaw magtrabaho. Anong nangyari? Alam niyo ron? Nagkakasakit. Kasi yung basura ng katawan, dumadaan na kung saan-saan. Kasi yung liver niya, galit ako, ayoko. Totoo yun. Pag ikaw laging galit, liver mo, tama. Amen? Sa kaya sabi sa Proverbs 29:22, ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Lagi rin napapasok sa sakit. Tignan mga katabi mo kung magagalitin niya. Kaya mahirap pag magagalitin, sakitin. Amen? Kaya sabi sa Ecclesiastes 7:9, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang na nagtatanim ng
galit. Now, I'm not saying na hindi tayo pwedeng magalit. No. Ang Panginoong Hesus nagalit. Ang sinasabi lang dito, huwag kang magkasala. At pangalawa, huwag mo namang hayaan na lagi ka nalang galit. Pwede kang magalit. Pero huwag mo namang, saan taon nagalit ka pa? O kaya yung kuya mo, na kinuhanan ka ng laruan ng bata ka, pag nagkikita kayo, galit pa rin kayo. May tama ka rin. Amen. Huwag mong hayaang galit ka ng galit. Magagalit ka, pero dapat lumilipas din yan. Amen? Okay. Pangalawa, grief. Alam niyo yung grief? Hindi grief, grief. Yung grief, ito yung sobrang lungkot. Tama ba? Sobrang lungkot ang grief. Sobrang lungkot. Yung sobrang lungkot, sabi ito, grief can increase your blood pressure. Ayan mataas ang dugo rito. Pag mataas ang dugo mo, lagi ka rin nalulungkot. Ayan, and increase blood clots. Intense grief can alter the heart's muscle so much that it can cause broken heart syndrome. Sakit palang ganun. Minsan ang doktor, nagpa-check up ka, Lord, bakit yung masakit lang yung dibdib ko? Nagpa-ECG ka, wala namang makita. Malamang may problema ka. May grief kang nararamdaman. Psalms 31:10, pinagod ko, pakinggan pinagod ako ng aking kalungkutan. Dahil sa pagluhay, umikli ang aking buhay. Grabe, no? Yung sobra palang iyak ng iyak, nakakaikli ng buhay. Sabi ng Bible, hindi ako. Pinanghihina ako ng aking mga suliranin. Yung palang sobrang suliranin, isip ka ng suliranin mo, pinanghihina ka. Kasi siguro yung tao maraming sakit, maraming problema. Hindi naman yung katabi mo kung maraming sakit ka. Wala, pastor, bata katabi ko. Amen? Pati puto ko'y naaagnas na rin. Sabi ng Bible yun, hindi ako, kakatandaan nyo. Psalms 31:10. Ano pa? Anxiety and depression. Psychological factors such as anxiety and depression are prevalent in patients with asthma. Meron bang may asthma dito? Ang taong may asthma raw, kadalasan may anxiety. Ano ba yung anxiety? Yung nangangati. Yan, nangangati tayo. Yung anxiety, ano ba yung worry ng worry? At depression, yung depress. Yung mga tao daw depressed lagi, may asthma. May kilala ba kayo may asthma? You may feel butterflies in your stomach when you're nervous in more serious times. You may feel nauseous or even vomit. If this happens often, it can lead to stomach pain and sores in your stomach lining or ulcer. Pag daw kabadong-kabado ka, sino na yung nakaranas na kabadong-kabado ka, na nagsusuka ka na? May nakaranas na ba rito? Talagang hindi ka na mapakali, iba na pakaramdam mo, nagkaka-ulcer ka na. Ako, nung bata ako, naranasan ko yata, nung nakatira pa kami dito sa Quezon City, nagkasulog doon sa may kanto, parang sobrang takot ko, suka ko ng suka. May nakakaramdam na yung pag sobrang takot, nagsusuka na, naduduwal na, yun, anxiety yun. Amen? Napansin niyo no, yung emotional problem translates to body outcome. Amen? Sabi sa Titus 3:2, sabihin mo na sila na huwag magsalita ng masama laban sa kanino man, umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Okay, sama rito. Pag meron ka raw, lagi kang magagalitin, humihina ang liver. Pag lagi ka namang malungkutin, humihina ang lungs. Pag lagi ka raw nagwo-worry, humihina ang tiyan. Pag daw stress ka, nagkakaroon ka ng problema sa puso at sa utak. Di ba pag yung tao, takot sa puso kasi, tawag yun, sobrang saya o sobrang lungkot. May makilala kayo, yung takot sa puso yan, bakit kasi yung asawa, yung anak daw niya, magkaasawa na, yung mga ganon, puso ang tinatamaan. Pag sobra kang matatakotin, humihina ang iyong kidney. So napansin niyo, resulta to ng science na pinapakita sa atin na yung ating mga emotional problem nagtatranslate into physical problems. Kaya ingatan natin ang ating mga emotion. Amen? Kaya merong isang emotion na hindi lagi na pag-aaralan. Alam niyo kung ano yun? Pagiging matampuhin. Tignan mo yung katabi mo, matampuhin niya. Anong English sa matampuhin? Ginugil ko kasi hindi ko rin alam. Alam niyo ano? Displeasure. Ano ba yung matampuhin nyo? Napagalitan ka na. Ayoko na. Napagalitan ng boss. Ayoko na, mag-resign na ako. Diba? Napagalitan yung anak. Anak, bakit ka ito-break mo? Ayoko na, nahirapan na ako mag-aaral. Kaya pagalitan pa ako. Ganun. Yung pang lahat na lang, pag pinapagalitan, nagtatampo na.
Alam niyo, humihina sa taong matampuhin, buong katawan. Yung taong matampuhin weakens the whole you. Bakit? Nawawalan ka ng self-esteem. Nawawalan ka ng confidence. Nawawalan ka ng diskarte sa buhay. Lalo na yung mga batang laging pinapagalitan, nagiging matampuhin. Nawawalan sila ng identity. Kaya pag ikaw matampuhin, nawawalan ka ng opportunity. Minsan may opportunity. Sabihin ng boss mo, gawin mo to. Nung hindi mo nagawa, pinagsabihan ka. Yung pala ipopromote ka, kaya gusto niya na gawin mo to. Ikaw nagtampo, nag-resign, sayang yung promotion mo. You lose an opportunity pag ikaw nagtatampo. Kaya ikaw dapat, pag napagsasabihan ka, ang sabi dito, no, dapat matuto tayo na i-treat yung mga pagtatampo na yon as constructive criticism. Alam niyo ba yung constructive criticism? Dalawa kasing criticism. Isang destructive at isang constructive. Yung destructive, ito yung sinabihan ka na, hoy, bad breath ka. Pwede natin i-treat na constructive yun. Ano? Mag-toothbrush ka. Tignan mo yung katabi mo. Ay, wala ko sinabing amuyin, natignan lang. Pwede mong sabihin, na may sinasabi talaga pala ko, pag constructive na tao ka, you will treat as positively. Teka nga, baka bad breath na ako. Pero pag ikaw tinreat mo constructive, ang yabang mo Bakit? Hindi ko rin naman mabawin nga mo Yun yung destructive, nangaaway ka lagi. Okay, sinabi sa'yo, kapal naman ang make-up mo. Pag ikaw destructive na tao, yabang mo, sasabunutan kita. Pero pag ikaw constructive, titignan mo, salamat, titignan sa salamin mo, yung pala, yung lipstick mo, nasa ilong na. Diba? Titignan mo yung sarili mo. Tawag doon constructive. Tinitreat mo lahat ng, tawag dito, ano tawag doon? Yung mga puna sa'yo, constructive. Lalo kang tataas, lalo kang lalago. Kesa pag sinasabihan ka ng isang bagay na sa tingin mo pangit, ang tingin mo sa'yo, inaaway ka na. Yung pala, gusto lang sa'yo, ma-develop ka. Amen? So, every time that somebody would tell you something na sa tingin mo, hindi mo nagustuhan, rather than being mga away, tingnan mo, baka may punto talaga siya. Amen? Pag-isipan mo sa mga mag-asawa, minsan ganun. Ako talaga. Pag may sinabi to, sinabi siya, hindi pa siya tapos, meron na ako iniisip. Mabilis talaga isip ng tao. Amen? So, kaya sabi di ba sa James, quick to listen, slow to speak, slow to get anger. Amen? That is constructive criticism. Sa Bible, meron mga sinabihan din. Alam niyo to si Caleb at saka si Joshua. Di ba kasama sila sa 12 spy? Na sinabihan ni Moses na puntahan yung promised land. Ilan doon yung nagsabi na hindi natin kaya? 10. Dalawa lang sila ni Joshua at ni Caleb na sabi nila na kaya natin to. Yung 10, ang sabi, para lang tayong mga, tawag sa tipaklong. Kasi mga higante sila. Itong si Caleb at si Joshua, ang sabi nila, ano sabi dito? Mainam ang lupaing tinignan namin, sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupain yon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Amen? Pero sila, sumamalok nila, talagang, alam ko, pinulit nila yung damit nila kasi malungkot sila. Ngayon, kung sila nagtampo, alam nyo mangyari, wala nang bukop Joshua. Kasi aalis na sila. Pero anong ginawa ni Joshua? Nagpatuloy lang siya. Ano nangyari sa kanya? Hindi niya sinabi ni Joshua. Hindi sinabi ni Joshua kay Moses, Moses, ayoko na. Nainis na ako sa mga kasama natin. Ang dudubak nila, baka layas na nga. Hindi niya sinabing gano'n. Nagpatuloy lang sila sa Panginoon. Amen? Ano nangyari? Naging pumalit kay Moses si Joshua. Na-offend ba sila? Oo. Kasi 10 laban sa 2 Pero pinanindigan nila na maganda yung lupain na yun. Hindi nila tinreat yun na destructive. Amen? Sino pa? Si David. Si David nagpunta dun sa battlefield. Diba sabi ng tatay niya, si Jesse, sabi niya, anak, iwan mo muna yung mga tupa. Magdala ka rin ng cheese bread. Diba tama, cheese bread? Tinapay at saka keso. O ibigay mo to sa mga kuya mo, ha? Tapos pagdating doon, nanong piso si Goliath. Talaga nangaasar, sino lalaban sa akin? Sabi ganun. Ngayon, narinig ni David, sabi nga, anong sinasabi niya? Ganon. Narinig ni Eliab, yung kuya. Anong ka? Sabi rito ng kuya niya. Anong ginagawa mo rito? Nagalit, sabi nito. Bakit mo iniwan yung mga tupa?
na pinapalagaan sa'yo. Alam ko kung ano nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng laban. Yun ang sabi ng kuya niya. Kung si David, topakin. O kung si David, sumpungin. Bahala kayo dyan. Iwan ko na sa'yo na cheese bread mo. Di ba? Nagtampo eh. Ano ginawa ni David? Nakipaglaban kay Goliath. Natalo si Goliath. Hindi siya naging matampuhin. Kaya yung mga batang matampuhin, kahit matatanda, nawawala ng opportunity. Tama? Pag pinagalitan na nanay, ayoko na mag-aral. Ano nangyayari? Hindi na talaga nakakapag-aral. Kahit yung may edad na, matanda. Yung may edad na, pag napagalitan o merong merong nakapansin na o-offend agad, ano nangyayari? Nawawalan siya ng opportunity makipagkaibigan. Halimbawa, alam nyo, meron pagkakataon, kwento ko na sa inyo. May isang umaga, kasi pasok ko sa trabaho, alas 5. Yung trabaho naman namin is 24 hours. Ngayon, pupunta ako sa server room, may nakausap, may nakasalubong ako. Good morning! Di ako pinansin? Hindi ako pinansin. Maya, pag-akit pa, malapit second floor na ako. Good morning! Hindi na naman ako pinansin. Ganyan-ganyan ka sarili ko. Patay na ba ako? Sabi kong gano'n. Tapos may isa, good morning! Oy, sir, good morning! Buti na lang, buhay pa ako. Sabi niya, bakit sir? Kasi dalawang pinansin ko, bago kayo. Binati ko, di ako pinansin eh. Kung ako topakin, sisinuwan ko yun. Ano ba? Iwanan kita eh. Di ba? Sometimes yung mga maliliit na bagay, kung ikaw mainitin ang ulo mo, aawahin mo. That's emotional problem. Amen. Pero dahil tayo, bisa naman talaga nasasaktan ako, it hurts. Pero pinapairal natin na tayo mga anak ng Diyos. Amen? So ganun din. Si Pedro, di ba, nung nagpapaalam na si Jesus, ano sabi ni Jesus? Malapit na ako mamatay, papa ako sa krus. Ano sabi ni Pedro sa Matthew 16? Sabi niya, Panginoon, huwag itulog ng Diyos kailanman hindi mangyayari sa iyo. Siguro with all, pa si Pedro, talaga, hindi mangyayari sa iyo yan. Ganun siya. Ano sabi ni Jesus? Lumayas ka, Satanas. Kung ikaw sinabihin na Satanas, di ko alam kung may Satanas talaga siya. Di ko alam ha. Maaaring meron, maaaring wala. Pero kung ikaw si Pedro, grabe ka naman. Makalayas na nga. Kay John the Baptist na lang ako. Ako, Satanas, kay bait-bait ko. Kasi ito sa chapter 17, kasama na naman si Pedro sa Transfiguration, di ba? Sino kasama ni Jesus sa Transfiguration? Si Pedro, si James, at saka si John. Si tatlo. Nandyan si John kasi andyan siya. Amen? Pero kung nagtampo si Pedro, hindi siya kasama ron. Tama? Pag tayo matatampuhin, we miss opportunities. Kung si Caleb, si Joshua, si David, hindi nila pinalampas yung mga kritisismo sa kanila, wali na sila sa Bible. And even Jesus. Si Jesus, di ba, nung nakapako siya sa krus, di ba, nung siya, talagang mawawalan na ng hininga. Talagang, sino na sa ilalim niya? Si Mary at saka si John. Kasi nandyan talaga siya, hindi siya nawawala, kaya andyan siya. Asan yung 11? Wali. Pwede sabihin, Ama, susunugin ko silang lahat, iniwan nila ako. Makalayas na nga. Wala tayong salvation. Buti na lang si Jesus hindi matatampuhin. Amen? Nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay ito kasi hindi natin na pag-uusapan kasi akala natin wala lang. Pero maraming tao matampuhin talaga. Huwag niyo kong tignan. Amen? Kaya tandaan natin, kung merong pumupuna sa'yo, maaaring masakit, oo. Maaaring tama, oo. But let's take it constructively. Let's take it constructive. Huwag natin i-take destructive. Siguro, maaari yung gusto niya talaga sirain ka. May tao talaga gusto manira. Pero kung iisipin mo, baka naman may katotohanan talaga sa sinasabi niya. Amen? Ano sabi sa Proverbs 48:30? Makinig. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay. Kaya pala iniwan ni Jesus sa atin yung, sabi niya, my peace I give to you. Kasi gusto niya, magkaroon tayo ng matiwasay na buhay. Ano sabi? Ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Remember, pag ikaw matampuhin, ang kasunod niyan, nagtatantrums ka na.
Amen? Okay, how to win hard battles? Mabilisan. Unang-una, pag ikaw sinusumbong ng kahit na anong emotion, I'm not saying madali ito kasi yung magalit, mag-worry, malungkot, magtampo, mahirap. Pero pwede nating i-apply yung mga nangyayari sa Bible. Tandaan natin una raw, pag ikaw daw tinatamaan ng ganyang mga emotional problems, sumpong, na-offend, ang una mo raw dapat gawin, mag-worship kay Lord. Tandaan natin ito. Okay lang yun, kumanta ka ng praise and worship. Di naman, pwede ka naman kumanta sa kwarto mo. Lord, nalulungkot ako, Lord. Yung asawa ko may sinabi sa akin, ganito daw ako. Pero mapupuri pa rin ako sa iyo. Nawawala yun naman, di ba? Nawawala yung bigat ng dibdib mo. Lord, ang bigat talaga. Sinabihan ako ng boss ko, ganito daw ako. Suko ba yun, Lord? Hindi, taas mo yung kamay mo. Lord, sinusuko ko sa yung mga feelings na ito. Pero, meron tayong nakakalimutan. Tandaan ang worship, hindi lang pagtataas ng kamay, pagkanta, pagpray. No. Ang worship ay lifestyle. Ano sabi sa 1 Corinthians 10:31? Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Meaning, ang pagkain ng tama at pag-inom ng tama, nagpupuri ka pala kay Lord. Kasi alam mo sa totoo lang, pag may mga nai-stress, kagaya ng security guard, alam niyo na mag-stress na security guard? Alam niyo ginagawa nila? Ano bang tama natin gawin? Yung sila kasi nag-stress eating, kain ng kain sa mall, burger, french fries. Pero sabi sa Bible, kumain ka pag ikaw daw ay mayroong emotional problem. Kaya tignan nyo si Elijah. Di ba? Lord, hindi mo na ako ng lahat. Ako na lang yung naiisa mong propeta rito. Di ba? Nagtatakbo siya, natakot. Ano ginawa ni Lord sa kanya? Pinagsabihin, ikaw binigyan ka ng kapakyarihan para lumaban. Tapos kanya pa kayo naman, natakot ka. Ano ba ginawa ni Lord? Hindi. Ano sabi ni Lord? Tulog ka na. Tapos kumain ka. Sometimes, ang pinakamaganda natin magagawa pag may emotional problem ka, kumain ng tama. Kumain ka ng tama. Huwag naman yung mukbang. Kumain ka ng tama. Kumain ka lang. Kain ka ng lalo ngayon. Sarap kumain ng sopas, ng champurado. Meron na nagtitinda sa kanto niya. Kumain ka lang. Pag nalulungkot ka, nag-away kayo ng asawa mo. Kaysa mang-away ka, teka lang dyan ka na lang muna, kakain muna ako. Mamaya, malamig ka na. Kasi whether you eat or drink, do it for the glory of God. Uminom ka rin ng tama. Huwag kang lasing. Yung iba, pag nag-away ng asawa, pinaka-away, si San Miguel. Meron ba rin itong ganun ngayon? Iba hindi raw San Miguel, Korea, Soju. Korea na ako Di ba? Hindi, uminom ka ng tama. Juice, tubig, paglaklak ka, 10 litro ng tubig, laklakin mo, tignan ko lang kung di mo wala sama ng loob mo. Ihi ka ng ihi. Pero sabi sa Bible, whether you eat or drink. Sama na natin, matulog. Si Elijah nga, natulog, kumain, uminom. Pag meron kang emotional problem, whether nagalit, nainis, may nagsalita sa hindi maganda, tulog mo lang yan, kain mo lang yan. Minsan, hindi sa lahat ng pagkakataon, confrontation ang kailangan. Yes, kukonfrontahin mo naman talaga Pero huwag muna, mainit ka pa Palamig ka muna. Kaya sa mga mag-asawa nag-aaway, minsan, huwag nyo salubungin yung init ng isa't isa. Palamig muna kayo. Mamaya, pag malamig na kayo pareho, magingitian na lang, ikaw kasi kulit-kulit mo Kasi malamig na sila Pero pag pareho pang mainit, nakukulang na lang magsaksakan niyo. Masang bariki, tinatago kong balisong patanggin niyo pala. Pero pag malamig na yun, kasi, ano yun? Di wala akong naalalang ginawa mo. Kasi nakakain na, nakatulog na, nakainom na. Amen? Tandaan, pag ikaw may pinagdadaang emotional problem, kahit nagtatampo ka lang, kumain, uminom, matulog. Pahinga. Amen? Ang tanong, kumakain ka ba ng tama? Umiinom ka ba ng tama? Natutulog ka ba ng tama? Nung isang araw, nagpa-check up ako, nagpa-ultrasound ako. Ngayon, sabi nung nag-ultrasound sa akin, alam niyo ako yung oras na dapat tulog ka? Wala. Tingin niyo. Yung oras na dapat tulog ka. 11 to 4? Ano ba? Wala. Ano ba? Wala na. 9 to 5. Diba? 8 hours, diba?
Sabi niya, pinaka-importante tulog daw ng tao, alam nyo, 10 to 3. Dapat daw tulog ang tao. Bakit? Yung oras na yon, nagtatrabaho yung ating mga organs. Nire-repair ng mga cells yung dapat i-repair. Kaya wag na wag ka raw gising pa ng oras na yan. Kahit sabihin mong 10 to 3, gising ka. Tapos sa umaga, 10 oras kang tulog, hindi na raw. Kasi gising na rin yung katawan. Natutulog lang daw ang ating mga cell yung 10 to 3. Kaya pansinin mo siguro may kilala ko yung mga call center. Yung call center, papasok nasi-sexy, yung popogi. After 6 months, bunda, laki na dyan. Tabak. Baka may nanonood sa akin. Pero totoo yun. Bakit? Kasi yung tulog nila hindi na tama. Amen? Tapos, ano ginagawa nila para makatulog? Kasi lalabas sila, alas 6 ng umaga, umiinom muna kami ni Pastora, may pinuntahan kami dito sa MOA noon. Puno yung mga bar, maaga. Tapos sabi ng kaibigan namin, hindi kasi mga galing call center yan, pauwi na yan. Pag inom, sulat, pwede sa bahay, tulog. Bakit? Kasi hirap na matulog sa umaga, lahat gising na. At kahit magtulog ka pa ng 10 oras, hindi mo na kayang bawiin. Yung 5 oras na dapat tulog yung katawan mo na nagre-recover. Amen? So, tandaan, dapat tulog ka na ng 10 to 3. Tapos 3:30, gumising ka na kung gusto mo. Amen? Basta yung 10 to 3, tulog ka. Amen? Pangalawa, yung una, worship. Pag ikaw nakakaramdam ng emotional problem o pinagdadaanan ka. Pangalawa, obey God's promises. Ano yung unang promise ng Lord? Manalangin. Lagi tayong manalangin. Ano sabi sa Psalms 50:15? Tawagin mo ko sa mga oras na ikaw ay nababagabag. Ikaw aking ililigtas, ako'y iyong pupurihin. Tapos si Lord sabi niya, pag may problema ka, tawagin mo ko. Yung ibang tao, pag may problema ka, sino ka? Di ba ganun? Pag may problema, uy, si Mari tumatawag, may problema yun, huwag sagutin. Pero si Lord, pag may problema ka, tawag ka sa kanya. Tawag ka, pray. Huwag natin kakalimutan yun. Yan yung dalawang bagay na meron ng Kristiyano na talagang kailangan natin ilawa, manalangin, magbasa ng kanyang salita. Pangalawa, read and meditate the Bible. Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ng aklat ng kautusan, pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang buhay mo. Ang linaw. Ano sabi dito? Basahin, pagbulay-bulayan, para matupad. Ano sabi? Magiging masagana ang buhay mo. Yung mga bata, kung gusto nyo maging masagana ang buhay nyo pagdating ng pag kayo na yung mga adult, start to read the Bible. Masunod nyo na to. Kaya tayo meron dito memory verse. Hindi naman para makita yung mga anak natin na marunong, 100 verse alam, pero dapat susunod nila. Amen? So, basahin. Una, mag-pray. Pangalawa, mag-read ng Bible. Read and meditate. At pangatlo, sundin yung sinasabi. Kahit na 100 verse ang alam mo, kahit alam mo yung Bible cover to cover, kung hindi mo naman sinusunod ito, wala din. Amen? Kaya mga kapatid, sundin natin yung sinasabi ng Bible. Kagaya niyan, pag mayroon kang kaaway, ano sabi sa James? Slow to speak. Huwag ka muna magsasalita agad. Quick to listen, pakinggan mo agad. Slow to get angry. Malay mo, may punto talaga siya. Mahirap talagang gawin, aminado ko, hindi ako pokrito. Nangyayari po talaga sa akin to. Nauuna ko talaga emosyon ko, kaya itong mensahe to para sa akin talaga to. Kasi ako, minsan nagtatampo rin ako, pero ang alam niyo, meron ako na pakinggan, ano siya? Psychiatrist. Ang mga lalaki daw, halos lahat daw ng lalaki, lalo na mga tatay, may tinatawag na silent depression. Ulitin ko, karamihan daw ng lalaki, lalo na mga tatay, may silent depression. Ano yun? Kasi ang mga lalaki, hindi siya katulad ng babae na may pinagdadaanan. Di ba ganun? Ang lalaki, pag may problema, tahimik lang yan. Minsan kumakain, kasama nyo, pero deep inside, isip ng isip yan. At saka sa bahay, sino unang namamatay? Yung isip ng isip. Kaya sa bahay nyo, nanay ba o tatay ang isip ng isip, yun ang unang namamatay. Nakita ko na sa magulang ko, nakita ko na rin sa lolo at lola ko. Bakit? Kasi sila yung nag-iisip ng welfare ng pamilya. Amen? So dapat, pag-pray natin, lalo na pag ang lalaki yan, kasi hindi nila mailabas. Kasi minsan, iba yung linggo ng lalaki sa lingwahe ng babae. Amen? Kaya minsan, yung lalaki, yung kani-kanina nasabi, amen? So dapat, kaya praise the Lord tayo, no? Tayo mga kalalakihan nandito, marunong tayo mag-pray.
at least tayo, ilalabas natin sa Diyos. Amen? Pero kung magpapacheck up tayo, I hope and I pray, wala tayong mga silent depression. Amen? Dahil halos lahat daw ng kalalakihan may silent depression. Amen? Kaya sabi niya, magbasa ng Bible, sundin ang mga sinusunod dito. Sabi sa Psalms 1:19-28, damdam ko ba sa sarili, maghahari pawang lungkot. Sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Ulitin ko, damdam ko ba sa aking sarili, naghahari pawang lungkot. Sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Ano ang nagpapalakas? Pangako ng Diyos. Siguro hanap tayo dito, may pinagdadaanan eh. Tingnan mo yung katabi mo, pakiti-kiti lang yan, may problema yan. Iba nanonood lang ng Korean novela yan, pero sa totoo lang, nakaka-relate yan. Kasi nga, nag-usap kami ni Pastora sa tricycle eh. Alam niyo ba, mahilig ba kayo sa mga time travel movie? Yung mga bumalik sila sa nakaraan, naayos yung buhay nila. Alam niyo bakit mabenta yung mga movie na yun? Isang araw nakapanood namin, panoorin niyo, may future yun, ang ganda. Nag-ano pa yun, nag-vlog pa. Kasi marami tayong regret sa buhay. Marami tayong sana hindi siya napangasawa ko, sana ganito trabaho, sana dito ako nagtatrabaho. Yung mga ganun, marami tayong regret. Sana nagtino lang ako, sana hindi ako nagbisyo, sana sumunod ako sa magulang ko. Marami tayong sana. Kaya maraming lungkot. Kaya alam ng Bible, marami tayong lungkot. Kaya ang sabi nito, palakasin mo ko ng mga pangako. Para hindi natin sabihin sana. Then alam naman ng Lord lahat yan eh. Alam ng Lord pagkagana natin. Amen? Kaya alam niyo pinakamaganda, manalangin, itaas sa Kanya lahat, magpuri, sundin yung sinasabi ng Biblia. Amen? Alam niyo ba, pag dumadaan ang barko sa isang malakas na bagyo, sino ang mga nakasakay ng bagyo rito? Nakasakay ng bagyo. Nakasakay ng barko. Meron ba? Meron na? Nakasakay kayo ng barko, mga bagyo. Ako rin, hindi pa. At ayoko maranasan yun. Alam niyo, pinaka-importanteng parte ng barko pag bumabagyo? Manibela. Alam niyo kung ano? Angkla. In English, anchor. Alam niyo angkla? Kasi bakit? Yun yung nagpapahintok sa kanya pag bumabagyo na. Hindi motor, hindi sagwan, hindi kung ano man. Angkla. Ganun din sa buhay natin. Pag binabagyo ka ng problema, kaya sa physical problem, may karamdaman ka, may financial problem ka, may emotional problem ka, ang pinaka-importante natin, angkla. Angkla sa ating Panginoon. Amen? Dapat umaangkla tayo kay Jesus, kaya pinakamagandang angkla ng buhay, si Jesus. Kasi sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Pangatlo, magpahinga. Pag ikaw binabayo na ng samot-saring emotional problem, pahinga ka lang. Amen? Kasi minsan, nakala mo, ayaw mo na. Pero ang totoo, kailangan mo lang pala ng pahinga. Sabi niya nung kanta, gusto ko ng... Total niya, iba alam. Kaya sumikat yun eh. Kasi maraming tao gusto ng bibito, pero totoo, gusto ko ng magpahinga. Matulog lang pala. Di ba pag nakatulog ka ng 8 oras, nakangiti ka. Pero pag nakatulog ka ng 3 oras, ganyan ko. Lalo na nanood ng Korean novela magdamag, gising na. Pagkatabi ng bahay, yung kasi inayos. Pero pag yung nanay mo nakatulog ng 8 oras, ay ang ganda, magsasahag sa umaga yan. Amen? Kaya mga nanay, patulogin nyo rin ng 8 oras. Kasi pag hindi natulog ng 8 oras yan, sunog ang sinain. Amen? Okay, ang totoong pahinga kay Kristo lang matatagpuan. Sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lupang nabibigatan ng inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahinga. Ang Panginoon lang ang nagsasabi na pag ikaw pagod, lapit ka sa Kanya. Pag ikaw turok, lapit ka sa Kanya. Pag ikaw may pinagdadaanan, lapit ka sa Kanya. Pag ikaw iniwan na ng mundo, ng kapitbahay mo, ng magulang mo, ng kamag-anak mo, lapit ka sa Kanya. Amen? Si Jesus, tinatawag ka pag ang mundo ayaw na sa'yo. Amen? Kaya napapansin niyo yung mga artistang, hindi naman sabihin natin nalaos, hindi ba rin nade-depress eh. Kasi once upon a time in their life, sikat na sikat sila, tapos bigla nalaos, alam niyo nangyari, nade-depress.
Yung iba nagpapakamatay. Maraming artista nagpakamatay. Lalo na sa Amerika. Nung nandun pa ako, nakita kayo. Yung iba, hindi nagpapakamatay, nagiging born again. Kasi pag ikaw bagsak na, sadsad na, lupas ka na, burang ka na, doon mo mararamdaman si Jesus lang palang kailangan mo kasi itataas ka niya. Amen? Kaya kapatid ko, ikaw may pinagdadaanan ngayon. Ano man yung problema mo? Isa lang payo ko, lapit ka kay Jesus. Kasi si Jesus lang yung nakakaintindi sa iyo. Minsan yung asawa mo, hindi ka maintindihan. Yung magulang mo, hindi ka maintindihan. Yung kaibigan mo, hindi ka maintindihan. Sasabihin ba ng asawa mo, ano ka bang arte-arte mo naman? Magkaiba kasi yung feeling ng lalaki at babae. Maging yung mga anak, yung magulang, minsan hindi natin maintindihan. Yung anak namin, minsan hindi rin namin maintindihan. Pero alam niyo, nakakaintindi lang talaga sa atin. Yung talagang nakakaintindi sa atin, si Jesus. Kaya mga kapatid, kung may pinagdadaanan kayo, kay Jesus lang tayo lumapit. Kaya nga minsan talaga, akala mo, ayaw mo na. Pero ang totoo, pahinga lang kailangan mo. Pahinga ka lang kay Jesus. Amen? And then lastly, dare to challenge. Pag ikaw may pinagdadaan ng emotional problem, i-challenge mo. Ulitin ko, pag may tinadaanan kang problemang emotional, i-challenge mo yan. Ano ibig sabihin mong i-challenge? Kasi alam nyo minsan, yung mga emotions, ano lang yan eh, kailangan mo lang pumili ng tama. Ano ibig ko sabihin? Sabi kasi dito, ang emotion natin may dalawang component. Nagsisimula sa isip, bumababa sa puso. At yan, nadala na ng buong katawan. Ngayon, halimbawa lang, may sakit ka. Kaysa sabihin mo, may sakit ako, mamamatay na ako. I-challenge mo. Sabihin mo, by Jesus' stripes, I am healed. Ang minsan talaga, mamamatay ka kasi oras mo na, but still, sa sarili mo, malakas ka. Sa sarili mo, magaling ka. Kahit sinabi ng doktor, hindi, mamamatay na kayo, 3 oras na lang buhay mo, okay lang, uwi na ako kay Lord eh. Diba? At sa sarili mo, may sakit ka naman, nagsasakit-sakita ka pa, nagpapakasakit-sakita ka pa, kawawa ka naman. Pero alam niyo, sa totoo lang, yung mga tao may sakit, minsan ayaw nang gumaling. Bakit? May, halimbawa, totoo nangyari to. Yung nanay, nung nagkasakit siya ng cancer, nung pinapag-pray na siya ng pastor, hindi siya nagpapapray ng healing. So sabi ng pastor, sis, bakit napansin ko parang hindi ka na nagpapapray ng healing? Pastor, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Kasi po, nung nagkasakit ako ng cancer, lahat yung asawa ko kumikilos na, yung mga anak ko po kumikilos na sa sarili nila. Yung asawa ko po, siya na yung nagtatrabaho, yung mga anak ko nagsisika. Pero nung pumalakas ako, nakakasa sila lahat sa akin. Kaya minsan yung iba, ayaw nang gumaling. Nagiging, okay na ako dito kasi lahat sila okay eh. Minsan naman, pag ikaw may sakit, kinaaawaan ka. Tama hindi. May kilala ako, minsan ako. pag alam may sakit ka, parang sige, sige, pahinga ka na. Huwag ka masyado magpapagod ha. Pero yung mga walang sakit, sige, trabaho lang kayo. Minsan nagiging scapegoat natin yung karamdaman. Kaya yung iba, ayaw nang i-challenge yung karamdaman kasi masaya na ako. Yung batang may sakit, ano gusto mo? Bibili ka ng mami. Gusto mo McDonald's? Bibili kita. Pero pag may sakit, anong ulam? Tuyo lang. Anong ulam, mami? Mamili ka. Pag bukas tuyo, kala ko ba mamili ka, kakain o hindi. Diba? Kasi pag may sakit ka, binibaby. Tama? Pag dinalaw mo sa ospital, ano binibigay? Prutas. Nung may sakit, ano binibigay? Prutas, orange, grapes, apple. Di ba? Yun ang dala natin sa may sakit. Pag walang sakit, ano pinapakain? Ano lang, kahit ano dyan, saging, bulok, okay lang sa'yo. Wala ka naman sakit eh. Di ba? Sometimes you dare to challenge. Kung ikaw may emotional problem. Ano sabi sa Romans 12:2? Huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan yung baguhin ng Diyos ang isip. At ano sabi sa Proverbs 4:3? Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal na buhay. So ingatan natin ang ating isip, ingatan natin ang ating puso. Pag meron kang pinagdadaan ng emotional problem, i-challenge mo. Simulan mo sa isip mo, ayoko nang malungkot, ayoko nang magalit, ayoko na ng kinakabahan, ayoko na ng nagwo-worry ako. Ayoko nang malungkot. Tama lang malungkot. Binamatay sa inyo, malungkot ka. Pero huwag naman yung 3 taon na nalulungkot ka pa rin. Kawawa ka naman.
Nalungkot ka, normal yun. Ako, nalulungkot ako once in a while, naalala ko yung tatay ko. Normal yun, tatay ko yun, wala na rin akong nanay. Pero hindi naman pwede na araw-araw na lang, pag tinanong ko doon, kamusta ka? Nalulungkot pa rin ako. Di ba? Hindi na tama yun. So, i-challenge mo yung sarili mo. Tandaan sa Bible, may mga example na challenge nila yung kanilang sitwasyon. Yung bleeding woman, alam niya may sakit siya, alam niya dinudugo siya. 12 years na. Anong sabi niya? Mahahawakan ko lang laylayan ni Jesus, gagaling ako. Ano nangyari sa kanya? Gumaling hindi. Kasi challenge niya eh. Ano sabi ng centurion kay Jesus? Sabi ng centurion, Lord, wag ka nang pumunta ron. Sabihin mo lang, ano nangyari? Gumaling. Anong sabi nila nung kapatid ni Lazarus? Lord, kung nandito ka lang, buhay pa sana si Lazaro. Ang sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Ano nangyari? Gumaling. Pero kung sinabi nila na, Jesus, wala ka nang magagawa, patay na siya eh. Babangon pa ba si Lazaro? Hindi. Ano yung, nung pinako si Jesus, may nakapako sa katabi niya, kaliwat kanan niya, ilan yun? 2. Mga masasamang tao yun, mga magnanakaw yun. Alam nila, makasalanan sila. Anong sabi nila kay Jesus yung isa? Sabi niya, Lord, isipin mo lang ako sa paraiso. Pwede niya sabihin na, sabihin ko ba yun? Paano niya ako isipin sa paraiso, sa impyerno ko? Makasalanan ako eh. Pero siya, he dared to challenge himself na sabihin kay Jesus na, isipin mo ako sa paraiso, Lord. At doon deep inside, nagkakaroon na siya ng pagbabago sa puso niya. Ano nangyari? Ano sabi ni Jesus? Today, you will be with me in paradise. Dare to challenge your situation pag meron kang pinagdadaanan. Si God, nung nilikha ang langit at lupa, ano nakita niya na rito? Puro dilim. Ano sabi sa Genesis? At ang lupa ay walang hugis o alyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman. Ikaw, pag madilim, ano sinasabi mo? Ay, ang dilim. Ay, ang lakas ng ulan. Ay, ang lamig, kumukulog. Si Jesus, si God, nung madilim, ano sabi niya? Let there be. Pwede mong i-challenge yung sitwasyon mo. May mangyari o hindi, at least i-challenge. Amen, hindi yung tatanggapin mo na yung sitwasyon mo na pinanganak ako mahirap, mamamatay ako mahirap, yung anak ko mahirap, yung apo ko mahirap. Payag ka? Nagawa ka ng paraan, di ba? I-challenge mo yung sitwasyon mo, ganun din sa emotion mo. Hindi pwedeng lagi kang galit, hindi pwedeng lagi kang asar, hindi pwedeng lagi ka na lang kung ano, pag nakita mo yung kapitbahay mo, lagi ka na lang naiinggit. Di ba? Kawawa ka naman. Nakita mo yung bahay mo, may 15-inch TV. Ikaw rin, bibili ka ng 15-inch TV. Nakita mo, inayos nila yung hagdanan nila kasi may second floor ka. Ikaw rin, nagpalagay ng hagdanan. Bunggalo lang naman bahay mo. Lahat na lang. Challenge, challenge, challenge. Amen? Dare to challenge. Ano sabi sa Mark 11:23? Tandaan ninyo, kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon sa dagat. Tandaan, faith matters. Kaya kung may pananampalataya ka, i-challenge mo yung emotional problem. I don't know anong emotional problem mo ngayon, kapatid. I hope and I pray, lahat tayo, wala, sama ako. Pero kung meron, challenge mo. Lord, ayoko na mahinggitin, ayoko na malungkutin, ayoko na matampuhin, ayoko na laging galit, ayoko na lang na lagi akong nagwo-worry, ayoko na lagi akong takot. Challenge mo. Amen? Ano sabi sa Hebrews 11:1? Faith is the assurance of the things we hope for and of the things we hope and we didn't see. Di ba? May faith ka. Sabi niya, kasi laki rin ng gustasa yung faith mo eh. Kaya mo sabihin mo sa bundok, tatalon. Amen? Merong isang sikat na atleta, si Terry Bollea. Siya ay sikat, mayaman, tingitingala, maraming naging babae siguro, may mga restaurant siya, naging artista, superstar doon sa field na kanyang kinabibilangan. Pero alam mo, sabi niya, nung binaptize daw siya, yun yung pinakamagandang pangyayari sa buhay niya. Kasi sanay siya na may mga camera eh. Parang ako, sanay ako ng mga camera.
Pero sabi niya, hindi. Ang pinakaraw magandang pangyayari sa buhay niya nung nabaptize siya. Amen? At ang sabi niya, once you're a Christian, you accepted Christ as your Savior, you're not gonna perish, but you're gonna have an everlasting life. That's the belief is pretty too much the real thing to me. Sabi niya, yung kaligtasan ko sa buhay ko, yun lang yata yung totoo. Mayaman to may kapangyarihan, sikat. Alam niyo kung sino to? Si Hulk Hogan. Si Pastor Joby, kilala to. Yung wrestler. Patay na siya ngayon, namatay siya noong July 24. Pero maganda, he accepted Christ. Alam niyo bakit niya sinabi na yung akin, yun daw kaligtasan niya, yung bagay na totoo sa kanya? Kasi sa wrestling pala, halos lahat scripted. Scripted. Alam niya yun. Sumikat siya ron, nagkapera siya ron. Oo, nagkakadugo, nagkakapilayan, pero scripted, sino mananalo. Kaya sabi niya, ang totoo lang na nangyari sa buhay ko, tinanggap ko si Kristo. Hindi yung kayamanan, yung pera, hindi yun. Ang totoo sa kanya. Kaya siya, nung namatay, I'm sure, nasa langit siya ngayon. Amen? Pero yung buhay niya hindi naging maganda. Kasi late na rin yata niya nakilala si Jesus or talagang bumalik siya sa ating Panginoon. Amen? Okay, summary tayo. Ano daw yung una natin gagawin pag tayo ay may emotional problem? Unang-una, worship. Ang worship, hindi lang magtaas ng kamay, kumanta. Ang worship ay lifestyle, kasamang pagkain, pag-inom, at pagpapahinga. Pangalawa, obey. Ano yung obey natin? Pray, read the Bible and meditate, and obey ang sinasabi ng Diyos. Pangatlo, rest, magpahinga. Pag ikaw may problemang anuman yan, ayaw mo muna yung isip mo. Napansinin nyo, pag ikaw alalang-alala, hindi ka lalo makapag-isip. Nangyari na sa inyo yun. Talagang worried ka, hindi ka makapag-isip. Mag-pray ka. Ipikit mo yung mata mo. Magiging maayos. Kahapon nanood kami ng clones. Yung mga, napansin lang namin, yung mga contestant na nakatingin sa judge, kinakabahan. Pero yung mga contestant na nakapikit, kumakanta, nananalo. Kasi bakit nakakapag-concentrate sila? Ngayon, ikaw kung may pinagkadaanan ka, kahit nasan ka pa, pumik ka, pag-pray ka. Huwag lang yung nagmamaneho ka kasi mamamatay ka. Pero nagmamaneho ka, Lord, tulungan mo ako. Huwag ganun. Amen? And then lastly, dare to challenge your situation. May sakit ka, challenge mo. Lord, by your stripes we are healed. May kakulungan kayo, sabi mo, Lord, by your stripes, you will provide all our needs. Pag may sakit, you are Jehovah Rapha. Amen? At least sa sarili mo, alam mo magaling ka. At least sa sarili mo, mayaman ka. At least sa sarili mo, alam mo may kapayapaan ka. Amen? Dare to challenge. Paano mo rin mapaglalabanan ng mga heart battles? Sa Word of God. Worship, obey, rest, dare to challenge. Last verse, Psalms 119:28. My soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. Ulitin ko Psalms 119:28. My soul is weary with sorrow. Pagod ang puso ko. Palakasin mo ko sa aking sakit. Amen. I hope and I pray tayo nagbabasa ng Bible kasi kung ikaw nagbabasa ng Bible, pinamumuhay mo to, walang bagyo na kaya magpamagsak sa iyo. Amen. Palakpakan natin Panginoon. Tayo tumayo, tayo manalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka